Kaupak, alam mo ba na ayon sa mga pinakahuling report, mahigit sa 70% ng mga Pinoy ang nagsasabing utang ang numero unong dahilan ng kanilang stress at puyat. Maraming Pilipino ang hindi nakakatulog ng mahimbing gabi-gabi dahil sa kakaisip sa mga bayarin sa utang. Ayon sa isa pang report, ang average na utang sa credit card ng isang Pilipino ay umabot na sa halos 93,000. Katumbas ito ng mahigit na 4 na buwang sahod ng isang ordinaryong empleyado. Sa panahong patuloy ang pagtaas ng mga bilihin, napakadaling mahulog sa tinatawag na debt trap. Hindi lang credit cards ang pinoproblema ng marami ngayon, kundi pati na rin ang mga salary loan, housing loan, car loan, 5-6 at mga online lending apps kung saan napakadaling umutang pero pahirapan ang pagbabayad. Ang utang ay hindi lang basta usaping pera. Malaki ang epekto nito sa kinabukasan ng ating pamilya, sa ating peace of mind at mental health. Normal lang na makaramdam ng takot o hiya kapag lubog ka sa utang. Pero ang pinakamahalagang dapat mong tandaan ay ito. Hindi ibig sabihin na may utang ka ngayon ay habang buhay ka nang nakabaon dito. May paraan para makaahon ka. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga proven steps kung paano mo unti-unting mababayaran ang iyong mga utang. Pag-uusapan din natin ang 10 diskarte para hindi ka na muling mabaon pa sa utang kailanman. I-share mo sa comments mamaya kung alin sa mga tips na ibibigay ko ang balak mong sundin at simulan agad. Ang critical na unang hakbang para makawala ka sa utang ay alamin mo kung magkano ba lahat ang iyong utang. Mahirap gumawa ng effective na strategy para mabayaran ang utang kung hindi mo alam kung magkano dapat ang iyong babayaran. Kaya gumawa ng detalyadong listahan ng iyong mga utang. Isama sa listahan ang mga sumusunod. Sino ang lender? Aling kumpanya o sinong tao ang nagpautang o aling lending app ang ginamit mo? Ano ang loan amount? Kailan mo ito inutang? Ano ang loan term? Ilang buwan o taon mo ba ito dapat bayaran? Ilagay ang date kung kailan matatapos ang pagbabayad. Magkano ang interest? Magkano ang monthly payment? At kailan ang due date ng payment? At syempre, magkano na lang ang balanse? Ang next step ay pumili ng strategy kung paano babayaran ang maraming utang. May dalawang strategy sa pagbabayad, ang snowball at avalanche methods. Ang snowball method ay ginagamit para magkaroon ka ng tinatawag na mabilis na emotional win. Sa snowball method, ilista mo lahat ang iyong utang base sa natitirang balanse at i-prioritize mo ang pagbabayad ng utang na may pinakamaliit na balanse. Ito ang loan A sa example natin. Kung may extra ka na pera, idagdag mo ito sa pambayad ng loan A at minimum amount lang ang ibabayad sa iba pang utang. Kapag ginawa mo ito, mas mabilis mo na mababayaran ang loan A dahil maliit lang ang balanse nito. Kaya, mas mabilis din na mababawasan ang bilang ng iyong utang. Mula 5, magiging 4 na lang. Malaking tulong para sa iyong kaisipan ang mabawasan agad ng isa ang iyong mga utang kahit maliit lang ang halaga. Kapag natapos mo ng bayaran ang loan A, gamitin mo lahat ng ipinambabayad mo dito para magbayad ng mas malaki para sa loan B. Kapag nabayaran mo na ng buo ang loan B, i-prioritize mo naman ang loan C and so on. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang binabayad mo sa mga utang, kaya nga snowball ang tawag. At dahil palaki ng palaki ang iyong binabayad, pabilis din ang pabilis na mababayaran ng buo ang iyong mga utang. Sa avalanche method naman, ilista mo ang iyong mga utang base sa pinapataw na interest rate at ipaprioritize mo na mabayaran ng buo ang loan na may pinakamataas na interest para makatipid ka sa tubo. Sa example natin, loan D ang uunahin mong mabayaran ng buo. Kasunod ang loan C and
so on. Para magkaroon ka ng dagdag na pambayad sa iyong utang, pilitin mong bawasan ang iyong gastos. Ilista lahat ang iyong pinagkakagastusan at alamin kung alin ba dito ang needs o mga pangangailangan at alin ang wants o gusto mo lang. Bawasan mo ang gastos sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga, kagaya ng yosi, alak, sugal, mamahaling kape, madalas na pagkain sa labas, mamahaling damit at mga gadgets, at kung ano-ano pang gastusin na hindi mo naman talaga kailangan para mabuhay ng disente. Posibleng umabot ng daan-daan o libo-libo ang iyong matitipid kapag ginawa mo ito. Kung maliit lang ang kita mo, kahit anong pagtitipid mo, malamang kakapusin pa rin ang iyong pera. Para magkaroon ka ng pambayad sa utang, dumiskarte para madagdagan ang iyong kita. Maghanap ng magandang side hustle na pwede mong gawin kahit na empleyado ka. May mga side hustles na wala o maliit lang ang kailangan na kapital. Subukan mo ang freelancing, online selling, pagbibenta ng ulam, cakes, pastries at iba pang food items, pagbibenta ng digital products kagaya ng e-books. Kung may motor ka, pwede kang maging part-time na delivery rider. Try mo rin ang pagiging content creator sa YouTube, TikTok, Facebook at Instagram. Pwede kang kumita ng milyon dito kapag sumikat ang channel mo. Kung nahihirapan ka sa pagbabayad ng utang, makipag-usap ng tapat sa pinagkautangan. Huwag takasan o pagtaguan dahil mas lalo ka lang mai-stress at mas lalo ka lang iipitin ng lender. Kapag maayos ka na nakikipag-usap, mas malaki ang posibilidad na mabigyan ka ng palugit. Malay mo, baka pumayag pa na bawasan ang babayaran mo na interest. Kung meron kang hinulog-hulugan, kagaya ng housing loan, car, o motorcycle loan, at medyo nahihirapan ka na sa pagbabayad, subukan mong i-request sa lender na i-restructure ang loan. Ang restructuring ay pagbabago ng original terms ng isang loan para lumiit ang iyong amortization. Isang paraan ng pag-restructure ay ang pagpapahaba ng term ng loan. Kapag hinabaan ang pagbabayad ng loan, liliit ang iyong monthly payment. Pwede rin i-restructure ang loan sa pamamagitan ng pag-reduce ng interest rate. Dahil kasama sa binabayaran mo buwan-buwan ang interest, liliit ang iyong monthly amortization kapag binaba ang interest rate. Bukod sa pagkakaroon ng side hustles, subukan mo rin maghanap ng iba pang sources ng pera para pambayad sa utang. Ito ang ilan sa mga pwede mong pagkukunan ng pera. Kung may savings as investment ka, gamitin mo ang bahagi nito para pambayad. Walang saysay ang pagkakaroon ng malaking savings at investments kung marami at malaki ang utang na iyong binabayaran. Alin ba ang mas malaki ang interest? Ang utang o investments? Siyempre ang utang. Bukod pa dito, may mga investments na hindi sigurado ang tubo, pero ang utang, sigurado palaging may tubo. Pero huwag mong ipambayad sa utang ang lahat ng iyong savings at investments. Kailangan mong magtira ng sapat na amount para sa iyong emergency fund. Isa pang source na pambayad ay ang loan mula sa iyong kumpanya, cooperative o credit union dahil kadalasan maliit lang ang interest dito. Gamitin mo ang loan na ito para bayaran ang utang na may mataas na interest. Kung may life insurance policy ka na may cash o fund value, pwede mo rin itong i-loan. Maliit lang ang interest dito at wala pang schedule sa pagbabayad. Pwede pa nga na hindi mo ito bayaran. Pero kapag kinuha ka na ni Lord, ibabawas sa death benefit ang iyong inutang kasama ang interest. Kung may mga properties ka, i-consider mo na ibenta ang ilan sa mga ito para may pambayad ka sa utang o gamitin ito na collateral para makakuha ng loan na mas mababa ang interest. I-try mo rin na humiram ng pera sa mga kamag-anak o mga kaibigan dahil madalas walang pinapatong na interest kung sila ay magpapahiram at hindi mahigpit sa schedule ng pagbabayad. Pero siguraduhin mo lang na babayaran mo talaga at sundin mo kung anuman ang iyong napagkasunduan tungkol sa pagbabayad.
Kapag nakawala ka na sa malaking utang, gawin mo ang lahat na wag nang maulit ang iyong pagkalubog dito. Ito ang 10 paraan para maiwasang mabaon uli sa utang. Number 1, huwag maging maluho. Huwag mamuhay na parang mayaman kung hindi ka naman mayaman. Kahit maganda pa nga ang iyong kita, pero maluho ka at malakas gumastos, pwede ka pa rin mabaon sa utang. Number 2, iwasan ang lifestyle creep. Ang lifestyle creep ay paglaki ng iyong gastos kasabay ng pagtaas ng iyong income. Yung mga dating paminsan-minsan lang na maluhong gastos ay nagiging mas madalas na. Kaya minsan, mas malaki pa ang itinaas ng gastos kumpara sa increase ng income. Kaya, nauuwi sa pag-utang. Sundin mo rin ang Rule of 20 na ang ibig sabihin, hindi dapat lalagpas sa 20% ang iyong monthly income ang iyong ginagamit pambayad sa utang. Halimbawa, kung ang kita mo ay 25,000 monthly, hindi dapat lalagpas ng 5,000 ang iyong ipinambabayad sa utang. Kapag lagpas ka na sa amount na ito, ibig sabihin yan, medyo mabigat na ang iyong utang. Kaya huwag hayaang lumobo ang iyong utang para palagi kang within sa 20%. Ang nakakalungkot lang ay maraming Pilipino na mahigit kalahati ng kanilang kita ay napupunta lang sa pagbabayad ng utang. By the way, yung 20% na limit, hindi kasama dito ang monthly amortization para sa housing loan. Kung isasama mo ito, ang limit ay 36%. Sa example natin na 25K monthly na kita, ang limit ay 9,000. Number 4, iwasan ang sugal. Ang dami nang nabaon sa utang at nasira ang buhay dahil sa sugal. Lalo na ngayon na naglipa na ang mga gambling sites at mga apps, kahit saan, kahit kailan, pwede ka nang magsugal. Kung mahina ang control mo, huwag nang magsimulang magsugal. Nagsisimula kasi yan sa pasubok-subok lang muna, pagkatapos padalas na ng padalas hanggang sa lulong ka na. Tandaan, mas malaki pa ang chance mo na tamaan ng kidlat ng 3 beses kaysa manalo ng jackpot sa sugal. Number 5, huwag umutang para bilhin ang mga bagay na hindi naman talaga importante. Kasama dito ang mamahaling gadgets at mga biyahe abroad. Gusto mong magkaroon ng pinaka-latest na iPhone kahit wala pang 2 taon ang cellphone mo pero wala kang pera. Kaya, inutang mo na lang tapos na-snatch. Ang sakit, di ba? Kung may gusto ka na hindi naman talaga ganun kahalaga, pag-ipunan mo at huwag mong utangin. Number 6, iwasan ang utang na sobrang taas ang interest dahil ito ang mabilis na magbabaon sa iyo sa hukay. Iwasan ang 5-6 na 20% ang tubo sa isang buwan. Pero may mga variation na ito tulad ng 10% interest every 40 days na masyado pa ring mataas. Ang utang sa credit card ay mataas din ang interest. Nasa 3.5% monthly o 42% yearly. Kaya iwasan din na lumobo ang iyong utang sa credit card. Ganun din ang utang sa mga online lending apps. Number 7, hanggat maaari, iwasang umutang para ipantapal sa isa pang utang. Ito madalas ang ginagawa ng mga tao na nabaon sa utang. Ang pinaka-effective pa rin na paraan para mabayaran ang utang ay bawasan ang gastos at gumawa ng paraan para madagdagan ang kita. Pero may pagkakataon din na praktikal ang umutang para ipantapal sa isa pang utang. Ito ay kung lalabas na mas mababa ang iyong babayaran na interest. Number 8, maging wais sa paggamit ng credit card. Huwag itong abusuhin. Tratuhin ito na parang cash. Tandaan, hindi source ng dagdag na pera ang credit card. Ito ay isang bagay na inaalaw ka na gastusin ang iyong pera kahit hindi mo pa ito kinita. Hanggat maaari, i-charge lang sa credit card ang mga bibilhin na kaya mong bayaran in cash kung gugustuhin mo. Ibig sabihin, i-charge mo lang ang mga bibilhin na talagang afford mo. Number 9, magbayad rin ng mahigit sa minimum amount sa iyong credit card dues para hindi ito lumobo. Tingnan mo ang comparison na ito.
Kung may 30K ka na utang at palaging minimum lang ang babayaran mo, aabot ng mahigit 8 years bago mo ito ma-fully paid at aabot ng 76,000 ang total payments. Pero kung doble sa minimum ang babayaran mo monthly, sa loob lang ng 2 years at 4 months, fully paid ka na. At nasa 41,000 lang ang total payments. Ang pinakamaganda ay bayaran mo ng buo monthly para kahit pisong duling, wala kang babayaran na interest. Number 10, magtatag ng sapat na emergency fund at kumuha ng health insurance para hindi ka mapilitang mangutang sakaling magkaroon ng biglaan at hindi inaasahang pangyayari kagaya ng aksidente o pagkakasakit. Kahit matipid ka sa paggastos at regular ka na nag-iipon, posible ka pa rin mabaon sa utang kung wala kang matibay na financial safety net para sa mga mabibigat na financial emergencies. Tandaan na kahit gaano man kabigat ang iyong utang sa ngayon, ito ay pansamantalang problema lamang sa pera. Normal lang na makakaramdam ka ng pagod at kawalan ng pag-asa, pero huwag kang panghinaan ng loob dahil may mga paraan para makalaya ka sa utang. Walang utang na hindi kayang bayaran kung gagamitan mo ito ng tamang diskarte, disiplina at pasensya. Ang mahalaga ay simulan mo agad na gumawa ng aksyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod pa na upak ni Maestro.